Diocese of San Pablo. At ang pinakang huling activity po nung bisita iglesia, doon po sa Pakil, Laguna, mayroon po doon isang bundok na kung saan pwede ka pong magmisa. So nilakad po ito ng mga sakristan for 2 hours simula doon sa paanan ng bundok, paakyat. At yung pong bundok ay masyadong matarik na kailangan naming tumigil ng ilang beses dahil ang hirap akyatin, masakit sa binti. At ilan po doon sa mga sakristan ay nagsabi, nasabi, Father, tama ba itong ginagawa natin? Sumaysay-say ba itong ginagawa nating pag-akyat? Kasi po talagang mahirap akyatin. Sementado yung daanan, pero napakatarik na pag tininandun ka sa ibaba, parang walang katapusan na pag-akyat. Na pag ikaw ay nadulas, gugulong ka pababa. At ito po yung tanong nila, Father, para saan ba itong ginagawa natin? Kasi pagod na sila. At siguro po, ang bawat isa sa atin, in one way or another, ay dumating na dun sa punto na tinanong natin yung ating mga sarili, para saan pa ba itong ginagawa ko? O kaya naman, may kabuluhan pa ba itong ginagawa ko? Kasi po nung Ash Wednesday, ibinigay po sa atin ng simbahan yung tinatawag na the 3 disciplines of Lent, na kung saan po sa panahon ng Kwaresma, inaasahan po na bahagi po ng ating spiritual renewal, spiritual deepening, spiritual nourishment, ibinigay po sa atin yung 3 disciplines of Lent. At ano po ba yung 3 disciplines of Lent na binasa po natin nung Ash Wednesday? Ito po ay about fasting, almsgiving, and prayer. At ang tanong po dito, mayroon pa bang kabuluhan maliban siguro for health purposes? Mayroon pa bang kabuluhan ang ginagawa kong pag-aayuno? Na ako ay magfa-fasting, pero later on naman, sabi ko nga, pag fasting and abstinence, di ba? Fasting, tapos pag abstinence, bawal ang karne. Magfa-fasting ako. Pero pagdating ko naman sa bahay, ang ulam ko ay lobster. O kaya naman ang ulam ko ay hipon at alimango. Nag-fasting nga, pero ang sarap pa rin naman ng pagkain. O kaya naman, para saan pa yung aking pagbibigay? Parang walang katapusan na yung pagbibigay ko sa charity, pagtulong ko sa mga may hirap. May nababago ba sa buhay nila? Nakakatulong ba talaga ako? Kasi ito po yung tinatanong minsan itong ating mga parish staff. Kasi almost every day, ay may lumalapit po sa atin at sinasabihan natin na, sinasabi sa amin na, Father, kailangan po namin ng bigas. O mayroon po ba kayong noodles o pagkain dyan? At ito po yung tanong ng ating parish staff. Sabi sa akin, Father, nakakatulong pa tayo dun sa pagbibigay natin sa kanila ng pagkain, ng bigas, ng noodles, ng dilata? Para saan pa ba itong ginagawa natin? Lahat po ng gagawin natin ay mawawala ng kabuluhan at walang kabuluhan kung ito ay walang kaugnayan sa Diyos. Kaya nga po ang pinakang pundasyon ng almsgiving and fasting ay ang prayer. Na magkakaroon lamang ng meaning ang aking ginagawa kung ito ay nakaugnay sa Diyos at sa gawain ng Diyos. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, binasa po natin ang account ng Transfiguration o pagpapanibagong anyo ng Panginoon. At sabi po sa Ebanghelyo
Nagpakita kay Jesus si Moises at sa Elias. Si Moises na kumakatawan sa batas at sa Elias na kumakatawan sa mga propeta. At pinag-uusapan nila yung darating na paghihirap at kamatayan ni Hesukristo. At pag ilang libong taon na po, mahigit 2,000 taon na, si Kristo ay nag-alay ng kanyang sarili para sa bawat isa sa atin. Na kung saan, sa kabila ng kasalanan, kahinaan na mayroon ng tao, bagamat ang Diyos ay mayroong sapat na dahilan para gunawin ang mundo, alam po natin to, laganap ang krimen, laganap ang pang-aabuso, laganap ang kasamaan sa ating mundo. Mula sa leader ng ating bansa, hanggang sa pinakamababang leader ng simbahan, alam po natin na tayo ay mga makasalanan. At ang tanong doon, mayroon pa bang kahulugan yung ginawa ni Kristong pag-aalay ng kanyang sarili sa krus? Anong nangyari na matapos ialay ni Kristo ang kanyang sarili sa krus, bakit lagana pa rin ang kasamaan? Bakit tila bagang ang tao ay hindi natututo at tila bagang ang tao ay pinipili pa rin na maging masama? Para saan ang ginawa ni Kristong pagpapakasakit? Pero hindi po ito nawalan ng saysay. Dahil kaugnay ng pagpapakasakit ni Kristo ay ang kanyang kaugnayan sa kanyang Ama, ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Si Kristo na taong totoo ay hindi humiwalay sa plano ng Diyos. Na ang Diyos po, kailanman hindi tayo sinukuan. Bagamat may dahilan ng Diyos para parusahan ang mundo, pero hindi niya tinitingnan ang ating mga kasalanan, kundi tinitingnan niya na ang tao ay kanyang nilikha sa kanyang wangis at anyo. And therefore, human beings by nature are basically good. Hindi po nawawalan ng pag-asa ang Diyos sa tao, na palagi ay nandun at taglay ng tao ang kabutihan na mayroon siya. Pero ang tanong, pero bakit, Father, marami pa ring masasama? Baka po kailangan nating tanungin ang ating sarili, papaano ko ipapakita ang kabutihan na mayroon ako? Sabi po ni Pedro sa Panginoon sa Ebanghelyo, Panginoon, manatili na lang tayo dito sa bundok. Gagawa ako ng 3 kubol, isa sa iyo, isa kay Elias, at isa kay Moises. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi tayo mananatili dito sa bundok, kundi tayo'y bababa mula dito sa bundok. At pag pinagpatuloy po natin ang pagbabasa ng Ebanghelyo, after Jesus' transfiguration, He entered Jerusalem. At ano mayroon sa Jerusalem? Ito ay ang simula. Sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, ito ay ang hudyat na simula ng kanyang pagpapakasakit. Na ang bawat isa po sa atin na inaanyayahan ng Diyos, inaanyayahan tayo ng Diyos na palabasin yung kabutihan na mayroon tayo. Naniniwala po ako na at some point of our life, we have experienced how good God is. We have experienced the compassionate and merciful love of the Father. We have experienced the generosity of God. At pinapaalaala po sa atin ngayon ng Panginoon na palabasin natin sa ating mga sarili ang pagbabagong anyo, na kung saan ibabahagi natin sa mundo ay ang kabutihan. Pero ito po ay isang desisyon na kailangan nating gawin. Yung pong biyaya ng Diyos ay palaging nandyan. God never abandons His people, and His graces are always there for each one of us.
Ang kailangan lang po ng Diyos ay ang ating desisyon. Ang desisyon na ako ay magbabago, ang desisyon na pangingibabawin ko sa aking pagkatao ang kabutihan na mayroon ako. Kaya nga po pinagdadasal natin sa misa, no? Before the sign of peace, we pray, no? Lord, look not the sins of your people, but the faith that we have. Tunghayan mo nawa ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Na parang sinasabi sa natin sa Panginoon, Panginoon, tunghayan mo ang mga maliliit na kabutihan na mayroon ako at hindi yung mga malalaking kasalanan na nagagawa ko. At kaya po taon-taon ibinibigay sa atin ng simbahan ang panahon ng Kwaresma para ipaalaala sa atin na tao, mabuti ka. Na tao, ikaw ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at anyo at dahil dito, ikaw ay nilikhang maganda at mabuti. Kung bakit po tayo nagfa-fasting, ay para tanggalin po natin. Mag-fast po tayo dun sa ating mga favorite sins. Sabi ko nga, may nakipag-usap po sa akin one time na isang family, nagfa-fasting daw sila. Pero hindi naman kasundo nung parents yung kanyang mga kapatid. At sabi ko, mawawalan po ng saysay ang inyong fasting kung hindi ninyo kayang patawarin yung kapatid ninyo na nagkasala sa inyo. Mawawalan po ng saysay ang ating kawang gawa kung hindi nababago ang ating mga sarili. Nagfa-fast po tayo hindi lang sa pagkain. Food is just an external manifestation, a symbol, no, na kaya nating talikuran at talikdan yung ating mga paborito. Na kaya ko naman palang hindi kumain muna ng McDonald's twice a week. Kung kaya po natin na talikuran itong mga paborito nating pagkain, ibig sabihin po, kaya rin nating talikuran at kaya rin nating mag-fasting sa ating mga favorite sins. At sa ating fasting, nakaugnay po ito sa almsgiving. Na sa aking pagbabawas ng aking mga paboritong ginagawa at kasalanan, I will try to reach out. I will do it. No? I will reach out to my brothers and sisters, no, who have experienced the same suffering, no, na mayroon ako. Nandun po yung paanyaya, no, na tayo sa pagkakataong ito ng Kwaresma, paanyaya na makipagkasundo. Ilang taon niya na pong hindi nakakausap yung inyong kapatid. Maybe it's time for you to reach out and to talk to them again. Ilang taon na po na hindi kayo nakakabisita sa inyong mga magulang at sa inyong mga mahal sa buhay sa probinsya. Mayroon naman pong video call. Baka panahon na ito para tawagan niyo sila and let them know how much you love them. Marami na pong paraan para ipakita natin ang kabutihan na mayroon tayo. Nandyan po ang tulong ng social media. Nandyan po ang tulong ng iba't ibang ahensya at ng simbahan para tayo'y magkawang gawa. Kailangan lang po nating magdesisyon. And let's pray that this Lenten season, we will be able to make a personal decision that, Lord, ipakita mo uli sa akin yung kabutihan na mayroon ako. Ipakita mo uli sa akin na ako'y nilikha mo sa iyong kagandahan at sa iyong kabutihan. At dahil dito, sa panahong ito ng Kwaresma, sa panahong ito ng 40 araw na paghahanda sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay,
maipakita ko yung kabutihan na mayroon ako. Lahat po tayo ay mabuti. Magdesisyon po sana tayo na simula ngayong araw na to, ibabahagi natin ang kabutihan na yon. Hindi po ito nangangahulugan na hindi na tayo magkakasala at magkakamali. Hindi po ito nangangahulugan na hindi na tayo magagalit, hindi na tayo magseselos, hindi na tayo magtatampo. Kundi, mararanasan pa rin po natin ito bilang mga tao. Pero sa tuwing mararanasan po natin ito, palalahanan natin ang ating mga sarili na kailangan nating magdesisyon na hindi kailangang magpadala sa galit, sa selos, sa tukso, sa pagkamuhi, sa inggit. Kundi, kailangang magdesisyon na sa kabila ng karanasan na ito, mangingibabaw pa rin ang kabutihan na mayroon ako bilang tao. Inialay na po ni Kristo ang kanyang sarili sa krus. Naging na po tayong matagumpay laban sa kahinaan at kasalanan. And we cannot underestimate the grace of God. Nandyan po palagi ang biyaya ng Diyos. Kailangan lang po nating hingin ang tulong ng Diyos. Hilingin natin ang biyaya na ito sa ating patuloy na paglago kasama ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen.